Ipagbabawal na daw ang mga foreigner sa Japan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam mo, tayo po ay nakailang biyahe na po, nakailang turista na at may pagkakataon pa nga na tayo po ay nagkaroon din ng working visa dito sa Japan. Matagal na panahon na. At for maybe 10 to 15 years, pabalik-balik na po tayo dito sa Japan bilang turista. Yan po ang aking background. At doon sa pabalik-balik na yun, ay hindi lamang po yung once a year. Minsan twice a year or 3 times a year or minsan umaabot pa ng 4 times a year. Kasi aminin natin na napakaganda naman talaga ng Japan kung kumpara mo sa ibang bansa na pagbabakasyonan mo. At sa matter of fact, sabi ko ako sa inyo pag ako tinatanong ng mga tao, which is my favorite place to go, in vacation, ako, para sa akin lang, Japan ang the best. Napuntahan ko na po halos lahat ng bansa. Europa, America, Canada, UK, Middle East dahil nga po sa aking trabaho bilang manager po ng isang entertainer, sing and dance entertainer group na Mocha Girls. Tayo po ang manager nun. Kaya nung nagsushow kami, nalibot na po namin ng iba't ibang bansa. At ang masasabi ko, pinakamaganda ko napuntahan at babalik-balikan ko ay ang Japan. Yan po ang aking background. Ngayon, napag-alaman ko sa mga bali-balita, hindi lamang po sa mga chismis, pati po sa balita ho ng mga iba't ibang news outlet dito sa Japan. Sabi nila, ibaba na daw ang mga foreigners. Ako'y nabahala. Siyempre naman. Paborito natin lugar ito. Ibabahan na daw ang mga foreigners. Napag-alaman ko na may bago daw kasi silang prime minister at itong kanilang prime minister ay stricto. At isa nga daw sa mga dahilan ay yung maling pag-uugali ng mga foreigners, maling pag-uugali ng mga immigrants o yung mga tumira na po dito. Alam niyo po, ang Japan po kasi has a very, very unique culture. May may sarili ho itong kulturang minsan weirdo, pero actually it benefits them so much. And I will discuss it here. Pati yung mga hindi magagandang kaugalian po ng mga Daijin o yung foreigners. Yun, i-discuss din natin dito. Ngayon, kung totoo o hindi totoo yung balita na yun, basta ganito ho. Ang unang pinupuntirya ngayon ay ang Chinese. Yan po ang pinupuntirya ngayon sa Japan. Kasi nga daw, ang punto ng ibang mga government official nila dito at kanilang prime minister sobrang naabuso yung business visa. Ano ba itong business visa? Kasi siyempre parang nang-akit sila ng mga businesses dito. So binigyan nila ng business visa yung mga Chinese. Okay, so ang problema, medyo mababa yung ceiling ng pagninegosyo. So sobrang dumami as into the point yung isang buong building ang may-ari na Chinese. Para sa kanila, lalo sa mga Hapon, hindi ito maganda. Ano po kasi, ang Hapon po kasi may pride. Napaka-importante sa kanila honor, yung pride. Kaya nga po, yung mga ganong klaseng pangyayari na parang mas dumadami pa yung mga negosyanteng Chinese, minsan, actually yan ang talaga nilareklamo nila. Minsan may pagka-rude ng mga Chinese. Eto not to be racist, hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat rude ang Chinese. Meron lang naman na iilan. Kaya lang kasi siyempre, kunwari,
makakuha ng 2 o 3 balita o 4 na balita sa isang linggo na may rude na Chinese. The entire, madadamay. Eh dahil nga sa sobrang dami nila dito, syempre, kung titingnan mo, mas madami din ang mapapansin na pagkakamali kung marami kayo, di ba? Eh sobrang dami na po. Kahit nga ako experience ko, pag pumunta ako sa mga lugar, yung akala mo kasi Japanese sila, hindi sila Japanese. Magkamukha lang sila. At magaling din silang mag-Nihongo, mag-Japanese. So, ibig sabihin, mukha silang Japanese. Pero in reality, pag bigla na silang nag-usap-usap, kunwari nagbebenta, pari waitress, o di kaya staff sa mga drugstore, pag bigla na silang nag-usap-usap yung mga staff, maririnig mo Chinese pala. So, ganun po ang nangyayari dito. And yan ang unang implementation na gagawin ng Japan. Taasan yung quota. Kung sabihin yung hindi quota, threshold nung pagbigay ng business visa sa mga Chinese. At nabawasan na nga daw, marami na daw ang napauwi. Kasi may mga fake din. Alam mo, etong mga Chinese, marami rin sa kanila ang matitino. Talaga namang mayayamang mga negosyante. Pero syempre, pag may mga pagkakataong ganun, may mga abuso. Syempre, mga abuso na gagamitin lang yun. Tapos puro Chinese na yung kanilang isasama dito. Eh para ho sa Japan, hindi ho maganda yun. Bakit? Ito na yun. Na sana, pag-ingatan din po natin. Kasi alam niyo mga kababayan, para lang sa background natin, ang Japan po ay merong kulturang para sa kanila lang. Yung para bagang meron silang mentality na us versus them. Sino yung them? Yung mga foreigners. It's always kami muna, hapon muna. Mas hindi kami makikisama sa mga ibang lahi. So, meron din silang prinsipyo na dapat sumunod ka doon sa aming gusto o sa aming kultura. Na madalas, hindi nangyayari. O madalas, may mga foreigner na hindi nagagawa ito. At doon ang isa sa kinabibwisit nila, kinaiinis nila. At bibigyan ko kayo ng example, mga example na napag-alaman ko dito. Hindi lamang po sa research, pero pati sa experience ko na rin. Para kung kayo ay pupunta dito, inyong titignan ito at sisiguraduhin hindi ito malalabag. Kasi ako nga, nabibwisit na ako pagka may mga foreigner. Kasi hindi naman ko sa sinasabing na-adapt ko na yung kultura nila, pero nakapag-adjust na ako. Pag nagpupunta ako ng Japan, agad-agad ako nag-a-adjust doon sa kanila. Number 1, ayaw po nila ng maingay. Kaya nga ho ngayon, yan ho yung isang bagay na number 1 na kinaiinisan nila. Yung maingay sa tren, nagsasalita sa tren. Minsan nga may makikita kaaway. Kasi meron ako nakitang video. Phone siya sa tren. Sinita siya ng isang hapon. Hanggang nag-away na sila. Ganun. Minsan, dahil nga sa ginawa na ng, ito yung pinaka-isa sa kinaiinisan nila. Dahil minsan ginagawa ng foreigner. May ilang mga hapon na ginagaya na. Yun na ikinabibwisit nila. Kasi para bang sa kanila, nasisira yung aming kultura. Nasisira yung aming nasisira yung aming kinalakyan. Nadadamay tuloy yung nag-a-adapt na yung mga kanya-kanyang kultura.
Halimbawa na lang, yung sa restaurant, mga cafe. Pag kasi cafe dito o restaurant, tatandaan ninyo, cafe, restaurant, dapat tahimik dyan. Okay? Ang pwede ka lang mag-ingay, pero sakto nga lang din, ay izakaya. Ano yung izakaya? Yung mga inuman. Makikita mo naman yung mga inihaw, tapos may nagyoyosi sa loob, tapos maliwanag yung itsura niya, at maraming nagkikwentuhan, malakas ang boses ng mga Hapon. Izakaya yan. Although, meron mga signs din na bawal kang yung nagwawala, rude, makulit, ayaw nila niyan, palalabasin ka. Alam nyo nga dito sa mga izakaya nila dito, inuman, di ba? Pag ikaw nagsuka o nag-vomit, ang laki ng penalty mo. May mga penalty na 5 lapad, minsan 10 lapad. Depende yun sa pamantayan ng yung izakaya na yun. Kasi nga, ang prinsipyo, hindi ka nakaka-istorbo sa kapwa. Yun ang napaka-importante. Ay ayaw nila ni Bagay. Hindi ka dapat nakaka-istorbo sa kapwa mo. Ayaw na ayaw niyan. Yung maingay sa mga cafe, pinalalabas yan. Yung maingay sa restaurant, kung hindi man sabihan, pinalalabas yan. Pag nagwawa. Kasi minsan, maingay talaga eh. Pangalawa, pag sinabi ko nga, ang pinakapatayan yan is huwag kang maka-istorbo. O huwag maingay. Pangalawa, pag naglalakad. Kasi ang napaka-importante sa mga Japanese ay ang oras. Time management. Pag sinabi mong Japanese time, 10 minutes or 15 minutes nandun na. Hindi katulad sa atin, pag sinabi ng Filipino time, ang usapan alas 10. Alas 10, paalis pa lang ng bahay. Tapos, ang dahilan, late dahil sa traffic. Hindi traffic eh. Kaya nga ako sa mga nagsasabi traffic. Kasi ako, kahit noon pa, na-adapt ko na yun. Noon pa. As a manager ng Mohoge, pag sinabi ko ganitong oras, hindi ibig sabihin merong kailangan darating ka ng 10:30. Pag sinabi ko alas 10:30 ka darating, o kaya naman 11. Hindi pwede sa akin yun. Pag sinabi kong call time, ito ang call time. Hindi pwedeng malate ka. Kasi nga, minsan weird eh. Yung iba sinasabi nila, di agahan mo na lang ang call time para dumating ng alas 10 at gawin mong alas 9 ang call time para dumating ng alas 10. Ayoko ng ganong klaseng prinsipyo. Yeah. Bakit ganun? Pag call time ka ng alas 9 para dumating ng alas 10. Parang may mali sa akin. Sa akin, call time ko talaga ng alas 10. Kung yun talaga ang gusto kong dumating sila alas 10. At ko call time ng alas 9. Kasi nga, ganun po ang in Japan. Pag sinabi mong etong darating ka. So anong kinaugnayan nito sa pagiging ayaw sa mga foreigner? Yung pakahara-hara sa daan. Pag naglalakad, lalo na yung mga turista. Pare, di ba yung flow, ang dami pa naman tao dito, di ba? Yung flow ng lakad, tapos biglang titingin sa saan ba tayo pupunta? Lalong-lalo na pag yung naiinisan nila yung buong pamilya. Kasi pag sinabi yung pamilya, siguro minimum o kaya 5-6 sila, di ba? Tapos naglalakad, tapos bigla na lang titigil. Saan tayo kakain? Saan tayo pupunta? Saan tayo Ay, inis na isa mga hapon dyan. Kasi, kung gusto niyo mag-usap, tumabi kayo sa daan. Huwag kayo sa lakaran. Ayaw nila ng ganun. Yung humahara-hara sa daan, ang hilig natin sa ganyan. Lalo na sa mga train station. Pasensya na, Para sa kanila kasi, ayaw nila nung
Kung hindi mo alam, alamin mo. Huwag kang doon sa lakaran at titingin-tingin ng ganyan. Kaya yung mga iba ayaw talaga sa foreigner. Kasi para bang sa kanila, nagmamadali kami. Yung bawat oras sa amin, importante. Tapos bigla mo kaming haharangan habang naglalakad kami. Ayaw nila ng ganyan. Kaya nga sabi ko, noon, nung hindi pa ako sanay sa kanilang train station, talaga inaaral ko bago ako pumasok ng train station. Tapos pagpasok ko ng train station, kung meron man akong hindi alam, tabi ka. Huwag kang humarang sa gitna. Kasi maraming tao doon sa train station. Tatabi talaga ako. As in, the principle is, huwag kang maka-istorbo sa kapwa. So, huwag kang maingay. Huwag kang paharang-harang sa lahat. Diba? Tapos sa shit, yung minsan hindi ka makaintindi kasi meron mga tatanong, membership card, trash bag, sorry. Hindi pala trash bag. Bag for your bibilin mo. Tapos anong way of payment mo. Kailangan may basic knowledge ka pag tinanong nila yun sa'yo. Para hindi ka matagal sa cashier. Kasi pag matagal ka sa cashier, naaabala mo na naman yung kasunod. Nagigets yung ibig ko sabihin. It's always, huwag kang nakaka-istorbo sa kapwa mo. Yun ang kanilang prinsipyo dito. Huwag mo istorbohin yung kapwa mo. So yun ang nagiging problema dito. So magbabayad ka. Tapos ang tagal-tagal mo. Or ito pa minsan ugali ng Pinoy na. Pinoy din. Ewan ko kung ugali na ibang lahi ito. Pero ito ugali ng Pinoy na kinaiinisan din minsan ng mga Hapon. Pupunta ng counter. Doon pa lang mag-iisip kung ano ang o-orderin. Doon pa magtatanong ng ano ba masarap. Hindi ho ito Pilipinas. Ayaw ho nila ng ganun. Kailangan pagdating mo ng counter, alam mo na kung ano yung o-orderin mo. Kasi nga, again, meron silang prinsipyo. Hindi kami mag-a-adjust para sa inyo. Kayo ang mag-adjust para sa amin. It goes to everyone, not just to Filipinos. So kung gusto mong kumain, ikaw ang mag-adjust. Tingnan mo na kaagad yung menus. Hindi mo alam, kami pa magbibigay sa'yo ng recommendation. Unless, again, there's always an exception to the rule. Unless may isang restaurant o may isang food stall na pang foreigner talaga ka. Malalaman mo naman yan pag maraming foreigner sa loob. Pero pagka makikita mo maraming Japanese sa loob, Japanese sa buong buo, dapat medyo mabilis yung pag-order. Hindi yung anong gusto mo? Anong gusto mo? Minsan ganun magbabarkada. O anong gusto mo? Tsaka pala mag-iisip pagdating sa counter. Ito sa Pilipinas, ugali-ugali yan. Lalo sa Starbucks. Starbucks na nga lang, paulit-ulit naman kayo bumabalik. Hindi mo pa alam ang o-order mo pagdating ng counter. Kaya tuloy mahaba yung pila. Dito kasi mabilisan. Kahit yung pagbayad, di ba? Cellphone na lang, pak. Pero hindi na yung ang dami nga. Kasi nga, again, they have time. Time is very important to them. Kailangan, halimbawa, bigyan ko ng example na kung gaano importante yung time sa kanila. May isa kaming restaurant na kinakita. At literal sinabi sa amin na last call, 9:30, 10 o'clock you have to leave. Sabi sa amin ganun. Ang biro ko nga kay mo ka nun, tsaka sa parents ko, sabi ko, naku, baka kaladka rin tayo dito. Baka biglang dumating dito si Torret, kaladka rin tayo. Kasi ganun ang pagkasabi. Hindi naman sila rude. It's just a matter of when they say it's a rule, it's a rule. Okay? So, 9:30, last call, sabihin last order, 10 o'clock, you have to leave. Ito ako si Pasaway. Siyempre, kumakain ako nagsimula kami kumain alas 9.
9:31, 9:32, kasi yung order pinipindot lang doon sa parang iPad, eh. Umorder ako 9:31, 9:32. So pumasok naman. Siguro hindi pa nila nasasarado yung system ng iPad na pinag-o-orderan. Pumasok naman. Tapos bigla lumapit sa akin yung waiter. Sorry, 9:30, last call. Pagtingin ko sa relo ko, I think 2 minutes lang yung na-late yung pagkapindot ko. Hindi pa nila tinanggap. Kasi nga, rule is a rule. You have to adjust. Ganun sa kanila. Wala yung, sa atin kasi, yung rule parang suggestion lang. Diba? Yung batas parang suggestion lang yan. Kung susundin mo maganda, kung hindi mo susundin, bahala ka na. Parang ganun. Yeah. Bigyan ko pa kayo ng halimbawa. Meron akong kaibigan kahapon. May-ari siya ng 5 club dito sa Japan. Meron siyang kaibigan na isang club. Siyempre bilang boss dun sa mga club niya, hindi niya ako dun dinala. Dadali niya ako dun sa kabilang club na kaibigan niya. Pagpunta namin dun, nakita, napansin na guardian ako, foreigner ako. Sabi nung staff, bawal ang foreigner. Remember, kaibigan niya, remember, owner to ng mga club, 5 club ang pagmamay-ari niya, aside from mga restaurant. Kaibigan niya yung owner na yun. Tapos, di itinawag at sinabi nung owner din, pasensya na, rule is rule. Ang sabihin, batas namin ito. So, hindi pa pwede. Kasi nga, sa kanila, pag pinagbigyan ka namin, paano naman yung iba magre-reklamo? So, rules, walang exemption to the rule. Sa atin, ako po, napakaraming exemption to the rule. Ganun sa kanila eh. Ikaw ang mag-adjust. Ito ang batas. Hindi kami mag-a-adjust sa mga foreigner. Pag sinabi namin bawal, bawal talaga. Hindi porket may kaibigan kang Hapon na big time, pwede. Nagigets nyo. Kasi sa kanila nga, we will not adjust sa mga foreigner. Yung mga foreigner mag-adjust sa amin. Minsan nakakabuisit. Alam mo yun, parang grabe naman yung batas nila. Kasi nga ganito yan. Minsan nakakainis. Isipin mo na mabuti. Nakakainis naman yung ganyang klaseng pamamalakad. Parang ganito lang yan. May bahay ka. May batas ka sa bahay. Kailangan magtanggal ng tsinelas. O di kaya naman kailangan ganito ka sa bahay mo. Batas mo sa anak mo yan. Ito yung, mga anak, ganito dapat kayo ha. Kailangan malinis, kailangan ang galing nyo ang inyong sapatos pagpapasok. Tapos, etong anak mo, may mga kaibigan, biglang papasok ng bahay mo. At may sarili silang gustong gawin. Hindi ka ba magagalit? Mari lang yung, hindi, ayoko magtanggal ng sapatos. Gusto ko magsapatos sa loob ng bahay mo. Bahay mo yan eh. Diba? Hindi pa pwedeng silang masunod. Yung may-ari ng bahay, ang dapat masunod. Ikaw mag-adjust na bisita. Ganon ang prinsipyo dito sa Japan. Bisita ka, ikaw ang mag-adjust. Hindi kami mag-adjust. Hindi kami mag-aaral mag-English. Ikaw ang mag-aaral ng Nihongo o Japanese. Ganon sa kanila. Nagigets nyo. Kaya nga ako, as much as possible, I'm trying my best to learn basic Nihongo in dealing sa mga restaurant, in dealing sa mga mall. Kailangan alam mo yung basic Nihongo. Kahit pa paano. Kasi pumupunta ka doon sa lugar nila. Pumupunta ka sa bahay nila. Ikaw ang mag-adjust sa bahay nila. Hindi sila ang mag-a-adjust para sa iyo. Naintindihan niyo yung ibig sabihin. Ganyan po ang sistema dito sa Japan. At yung kanilang mga batas, talaga nga namang batas is batas. Hindi ito batas ni Kim Chu na pag sumunod pwede ka na lumabas. Hindi ganon. Ito ay batas. At saka hindi ito batas ni Rimulya.
na you can bendalo. Walang ganon dito, Brad. Yung you can bendalo, naku po, yari ka dito pag ginawa mo yung you can bendalo. Hindi pa pwede. You cannot bend the law. Pag sinabing batas yan, batas. Kaya nga, medyo nagiging hindi maganda yung nangyayari sa Kabukitso. Kasi ano to lugar ng mga foreign, red light district. Well, safe naman. Ang kinaganda kasi ako, hindi dahil sa red light district kaya ako gusto yung Kabukitso. Kaya ako gusto yung Kabukitso kasi bukas hanggang madaling araw. Ano po ako, night person ako. Kahit sa Pilipinas po, talaga night person ako. Late na ako natutulog, late na ako nagigising. So, syempre, gusto ko yung lugar na bukas pa. Bukas ang mga bilihin, drugstore, mga anek-anek, bilihin dyan, donkey. Bukas ang mga kainan, hindi lang inuman. Hanggang madaling araw, bukas yan. Walang niya, kaya nga, di ba, meron akong video na, tinipon na ako. Lumabas ako ng 12 midnight, kumain pa ako ng shabu-shabu. Saka makakita ng gano'n. Sa ibang lugar, medyo mahirap yun Bibihira. Or malayo ang lalakarin mo para makapunta doon sa restaurant ng bukas. Dito kasi sa Kabukitso, bukas lang. Ang problema dito sa Kabukitso, punong-puno ng foreigner. Minsan nga, less na lang nakikita mong hapon. Lalo na pagka holiday. Ay, grabe ako ng New Year. Doon sa lugar na kina-stayan namin, doon nagkaroon ng crowd. Wala ka pong makikita halos maybe 10 to 20% lang ang hapon. The rest, foreigner. And what do you expect? Pag may foreigner, sobrang kalat. Isa pa yan sa ayaw nila. Kaya nga walang basurahan dito. Alam mo ba yun? Kasi yung basurahan dito, yung basurahan dito, sa mga apartment, sa mga condominium nila, kailangan nakasegregate siya. Kailangan iba yung plastic, iba yung papel, iba yung pagkain. Pag hindi mo ginawa yan, may penalty. Kaya yung basura nila dito, parang hindi basura na tinatrato. Yung basura nila dito, parang gamit na tinatrato. Kailangan mong magbayad pa para pick upin yung basura. Kaya yung mga lugar dito sa mga pasyalan, minsan walang basurahan. Kasi kailangan iuwi yung basura mo at ilagay mo sa tamang basura. Ganun. Kaya mga ibang lahi, kung saan-saan tinatapon. Kaya ang pinakamadumi na parte ng Tokyo ay walang iba kundi itong Kabukitso. Ito yung parte ng Kabukitso kasi nasa loob ng Shinjuku yan. So, andyan ang mga foreigner, andyan ang mga inuwan, andyan ang mga lasingan. So, doon talaga makalat. Kasi hindi nila tinatapon sa tamang lugar ang kanilang. Yan ang isa pang ayaw nila. Alam mo, sa sobrang linis nila. Mapapansin mo to May mga restaurant na mga may basahan. Basahan. Hindi lang, di ba, may mga condiments, may ketchup, tissue, mayonnaise. Tapos may basahan minsan. Alam mo kung para saan yung basahan? Pagkatapos mo kumain, punasan mo ng basahan yung table mo. Kasi sabi ko, paano ko na-observe to? Kasi may mga Hapon na talagang ginagawa yun. Pagkakain nila, lalagay nila yung tray dun sa lagayan. Pupunin nila yung basahan at pupunasan nila yung table nila. Kasi may kakaing susunod. Sabi ko, anak ng putyang kalabo. Nakikita niyo yung klase ng kulturang meron sila. Na kaya nga sabi ko, kung ikaw lumaki sa ganong klaseng kultura, mabibwisit ka, may biglang papasok na foreigner at iiwan yung kinain. Hindi ilalagay doon sa isosulit.
mabibwisit ka eh, di ba? Meron pa nga dun isang kinakapihan ko. Hiwalay yung tray, hiwalay yung cup, hiwalay yung platito, hiwalay yung tapunan ng leftover mo, hiwalay yung tissue, hiwalay yung plastic. Talagang marami siyang lalagyan na ganun. At makikita mo, ganun ang ginagawa. Kasi ako, ginagawa ko, for me to understand the culture or to adapt to Japanese culture, o-observe ako. Obserbahan ko muna yung gagawin ng hapon. So, nakita ko, nilagay yung tray, tinapon niya yung laman ng kape niya, meron tapon na doon ng tubig. Nilagay niya yung baso doon sa lagayan ng baso. Yung platito, nilagay niya doon. Sabi ko nga, birang buhay to. Nagbayad naman ako dito, ako nagtinis. Tapos, kinukuha nila yung parang pamunan. Punasan nila yung repol. Wow. No wonder, mapipikon ka sa mga foreigner. Kasi, dali akong mahangin ulit. Kasi ganun sila. Pero ikaw, papasok sa bansa nila, magkakalat. Anong mararamdaman mo? Tangina masya. Pagkatapos namin ayusin itong bansa namin, guguluhin nyo. Diba? Parang ganun ang pakiramdam nila. That's why, sana, yan yung mga bagay na pag-aralan natin. Ano yung kinaiinisan nila? Doon ka sa may Mount Fuji. Meron doon isang convenience store, Lawson na tayo. Nandun nagpipicture yung mga tao kasi maganda yung view na Lawson. Tapos, ewan ko kung yung convenience store na yung Lawson nga ba yun. Tapos, nandun yung Mount Fuji. Pero ang pangit doon, napipicturean nga yung magandang scenery. Ang pangit doon, nagtatapon yung mga turista. Tinatapon kung saan yung mga kinain nila o binili nila sa Lawson. Alam yung ginawa ng Japan? Tinakpan yung view. Nilagyan ng, alam ko, ang nakita ko sa balita, nilagyan ng parang tela or net para pag picture mo, pangit. Parang sa kanila kasi ang prinsipyo nila, if you will not follow our rules, di ka na papayaga picturean yung view namin. Ganon katindi. Eh alam mo, may mga barubal talaga eh. May mga iskwami talaga minsan. Hindi lang ako, I'm not talking about Philippines. Actually, mga Pilipino ka marunong pang mag-adapt eh. Kung meron mang problema mga Pilipino dito, yung maingay. Pero the rest, naka-adapt naman nila. Although yung mga tumira na dito na matagal na mga foreign, na mga Pilipino, ano sa kanila? Kudos sa kanila kasi good shot. Ito, sa karanasan ko pag Pilipino ka, good shot ka. Compare ka sa ibang, hindi ko na lang babanggitin yung ibang lahi. Pero pag Pilipino ka, good shot sa kanila. One, malinis sa katawan, mabango. Second, nag-a-adapt pagdating sa rules. Pangatlo, they're really trying their best to learn Nihongo. Meron kasi iba na may mga nakausap akong foreigner na 3 years na dito mahigit. Hanggang ngayon, di pa marunong mag Nihongo. 3 years na, di pa marunong mag Nihongo. Yung sagot nila, why would I? In English. Marami naman nag-English na na lahi. Why would I learn Nihongo? I am ganito. Parang gano'n sa kanila. I am already raised. Hindi ko na kailangan pag-aralan yan. The universal language is English. So kailangan daw parang matungkol daw lapat. Hindi gano'n ng Japan. Buti tayo mga Pilipino, nag-adapt. Kaya gusto nila tayo. Ang ayaw lang nila sa atin, minsan yung maingay. Okay. Pangalawa, ayaw nila sa mga Pilipino dito. Chismisan. Chismoso, chismis. Kasi dito, mga tao dito, hindi judgmental. Kaya nga yung suot ng mga tao, kahit weirdo, walang pakialam yung mga Hapon. Kanya-kanyang ka-weirdohan ang ginagawa dito, pero walang pakialaman. Kasi nga, for them,
Hindi kami judgmental. Ang Pilipino. Uy, alam mo ba yung kapitbahay natin dyan na Pilipina? May nagatim na hapon. Siguro ganito yan. Ay, tamo, iba na naman ang nagatim na hapon. No? Ay, alam mo kasi yan. Kaya yan nakabili ng mga Louis Vuitton. Mga Dior nakabili yan kasi yung ano niya, may hapon niya na mayaman. Binibigyan siya lapad-lapad. Diba? Ay, yung mga ugali ng mga ano. Sabi ko nga sa inyo, kahit nga yung mga supporter lang ng mga politiko dito. Same ang sinusuportahan pero nagchichismisan. Sino ang mas magaling? Mag-organize ng rally? Sino ang tama? Bakit ganito siya? Bakit yan? Hindi lang naman actually yan sa Japan. Kahit sa ibang bansa. Away-away. Di ba sa dahig nga lang, away-away pa eh. Kakabuisit. Yeah, honestly, it's reality. Kaya ako minsan hindi talaga ako nakikisama sa kanina mang grupo. Basta ako I support the politician, the person, pero kung makikisalamuha ka sa away ng mga grupo, out ako dyan. Yan ang lagi ko sinasabi kasi I don't understand why kailangan kayong mag-away-away. Dahil sa mga chismisan, bulong-bulungan. Honestly, hindi naman po sa yan ang isang bagay na minsan hindi minsan, madalas iniiwasan ko na yung kwentuhan ganyan. Kwentuhan ng mga awayan. Chismisan. Pupunta ka magbabakasyon ka, di ba? Magbabakasyon ka sa ibang bansa. Pupunta ka doon para mag-enjoy, tapos biglang pag-uusapan yung buhay na may buhay. Anak ng weteng naman. O ganun. Ewan ko ba? Yan lang yung mga masamang traits ng mga Pinoy. Pero patanggap-tanggap pa. Pero itong mga ibang foreigner, hindi po patanggap-tanggap. Lalo na yung maingay. Ito isa sa pinakaayaw nila. Hindi ko na lang papangalanan ko ng relihiyon ito para it's not personal. Yung ipipilit nila yung relihiyon nila, tapos magdadasal sila sa lugar, sa kalsada, na maingay. Ayaw nga nila na maingay, tapos maglalagay pa tayo ng mga loudspeaker, tapos magdadasal sa kalsada. Hindi nila gusto yan. Kaya nga, actually, sa ibang bansa, naging issue na yan. Dito, nagsisimula pa lang, pinapalaga na ng Japan. Ito nga naman, peaceful, solemn kasi ang Japan, hindi katulad ng ibang mga lugar na maingay. Ito talaga solemn sa kanila. Di ba, pag yun nga lang, pag inom mo ng matcha, may ceremony pa may peaceful ceremony. Di ba? How much more pa yung iba pang mga lugar nila. Pag sinabi mo talagang peaceful. Pag sinabi mo tahimik. Pag pumunta ka sa mga lugar na katulad ng mga kabukitso o nightlife, the district, maingay. Pero actually kahapon, nung isang araw, pumunta ako dyan sa Yokohama, Kamata. Kasi di ba nag-perform ng mga kagers dito. May mga nightlife street na hindi maingay. Hindi, kahit yung, di ba yung may mga catcher na tinatawag, yung baka akala nung iba yung mga tao nasa loob. Kasi iba, mentality natin mga Pilipino, sabit. Yung mga catcher, yung mga nagtatawag sa labas ng mga pub, mga rest, mga club o mga bar. Ang isip kagad ng mga Pilipino, bugaw yan. Hindi po bugaw yun. Huwag tayong judgmental. Kasi tinatawag kagad natin bugaw. Hindi po sila bugaw. May mga bugaw naman din talaga, pero hindi po sila bugaw. Ang tawag sa kanila, parang kumukuha sila ng mga customer sa labas, ipapasok sa mga inuman, tapos may commission sila doon sa naipasok nila. Pero hindi pinapatungan Hindi pinapatungan yung bill.
para sa komisyon nila. Hindi. Talagang may understanding na sila ng restaurant na pag naipasok mo dyan, meron kang 10% commission. O yung iba, yung mismong restaurant na ang may ganun. So mag-hire sila ng staff nila, magtatawag sa labas. Kasi ang may ano dito, yung mga building dito, tago. Sa isang maliit na building, makikita mo 5 restaurant, 6 na restaurant. Hanggang minsan, hanggang basement 2, basement 1, hanggang 10th floor. Ganun mga payat kasi yung mga building dito. So, for them to advertise, kailangan may tao sa labas para aayain na. Kasi pag kami nakitang foreigner, lalapitan. Do you want to drink? Do you want teppanyaki? Although minsan, siyempre, pagkakabumitsyo, tatanungin sa'yo kung gusto mo ng may mga kainumang babae, gagawin tatanong sa'yo. Pero ito mga, usually foreigner ito foreigner, Japanese pala. Kasi strict sila pagdating sa ganyan Pag Japanese bar, lalo na yung Kabakuga, Japanese lang din. Yun yung yun yung mga hostess club na Japanese ang umuupo. Pero hindi ito yung katulad sa atin na KTV na pag umupo, pwede mo nang hawak-hawakan. Hindi. Ang hostess club sa kanila yung pwede nang hawak-hawakan. As in, tabi lang talaga. Yung bang makikipag-inuman lang. Kung sabihin, the basic rule doon is kwentuhan lang kayo. Kaya ayaw nila ng foreigner. Kasi hindi naman nila makakakwentuhan na maayos. And feeling nila, hindi nila nasa-serve yung purpose ng kanilang bar. Kasi hindi nga nila makausap yung foreigner. Kaya nila hindi tinatanggap. Plus, there are systems. Ibig sabihin, kaya nga yung system nila na may pag-upo mo, meron ka ng kagad babayaran ng 10,000 yen. Tapos yung inumin mo, limited lang yung unlimited doon. Kasi di ba may unlimited pag sa 10,000 yen per hour, per hour po ito. Tapos yung bayad doon sa drink ng babae, 3,000. Tapos may mga taxes pa. Minsan ang mga foreigner nagre-reklamo sa tax. Ang daming reklamo. Hindi na naintindihan na may service charge plus tax. May ganun. Kaya nga minsan, magkakaroon ng gulo pag foreigner. Kaya they would rather have no foreigner in their club. May mga ganun. Although meron namang club na foreigner din yung nagsuserve. Pero the same rules apply. Kasi nga, may mga may mga strict silang batas. Meron naman din yung pero kami pinupuntahan dito pag kasama namin ng mga girls. Yung parang sexy club performer. Parang ang tawag nila doon. Although kasi hindi magandang hindi maganda yung term. Pero iba kasi dito, cabaret, parang gano'n. Yung may sumasayaw na sexy. Pero sa kanila kasi, yung sayaw na sexy, hindi yung hubad Sa atin kasi pag sinabi mong sayaw na sexy, hubad na kaagad At walang, alam mo yun, yung sayaw walang art. Dito kasi iba. Yung cabaret nila yung sa may ropong. Talagang performance. Performance kung performance. Kasama ilaw, kasama mga props. Yung para talagang class na cabaret show. Pag yun ang club, bawal umupo. Rules yun. So, minsan kasi makukulit yung mga foreigner na kesyo maalokin pa ng yung mga mayabang. Hindi naman Pinoy. Bira nga ang Pinoy sa ganyan kasi nga mahal. Yung mayabang na, alam mo na, yung lahing mayabang minsan na sobrang yaman. Pauupuin, gusto nila. Pag umorder ng champagne, upo ka dito. Bawal yung sa kanila yun. Pag cabaret yung show o pag may nagper-perform, sabihin may entertainer, bawal umupo. Yung mga talent yung Actually, even yung Filipino pub, pag talento at hindi yung yung naka-residence dito, bawal talaga umupo yun. Although iba nakakalusot. Kaya nga, may mga club, Filipino club ayaw nila ng foreigner. Kasi nga, yung pag umupo yung mga Pilipina, itong mga Pilipino o di kaya mga foreigner, dinidiskarte yan.
nililigawan. Siyempre, nakakontrata yung talento, yung Pinoy na galing sa Pilipinas, 6 months siya dito, tas liligawan. Tapos pipiliting ilabas. May ganung ugali kasi ang mga foreigner, lalong-lalo na 'pag Pinoy, tapos Pilipina yung talento. Naku po, matik na yan. Lalandiin, lalo na yung mga, hindi ko naman nilalahat pero yung mga hosto dito na pumupunta sa Filipino pub para maghanap ng jojowain kahit may jowa na sa Pilipinas. Naku po, ganun ang mga ugali. Ang Hapon hindi. Ang Hapon alam nila napupunta ako dito, magsasaya ako dito, hanggang dito lang. Kung meron man sila yung inilalabas para kumain, kasama yun sa service, may bayad po yun. Yung mga Hapon na yun. Pero sasamahan nung staff nung pub na yun. May mga gumagawa nun. Hindi ko alam kung legal ba yun o illegal yun. Pero yung magdi-dinner lang. Pero kasama yung staff. Ganon. Pero very strict sila doon. So kunwari, pumunta sila sa isang Filipino pub, ay talento pa yan. Pag nakausap nila, hindi naman nila liligawan yan. Kung liligawan man nila yan, doon lang sa pub. Bubula-bulahin lang nila. Bibigyan nila ng mga gift na maliliit, mga stop toys, mga ganon. Hanggang doon lang. Hanggang pag-a-admire lang. Kaya nga meron pang ibang mga club dito na parang yung tinatawag na nilang girls bar. Yung, bakit girls bar? Literally nasa bar yung girl. Para may bar dyan, di ba? Nandun yung girl, nagsiserve lang ng drink sa'yo. Tapos nagkikwentuhan lang kayo. Although, again, it's mostly for Japanese. Kasi nga, ang purpose nun, kwentuhan, paano kung foreigner ka, hindi ka marunong mag-Japanese? Hindi ka na makausap. So, gano'n lang kasimple yun. Ang kanila, again, ang punto dito, ang batas ay batas. Hindi pwedeng baliin. Yan po ang problema sa ilang foreigner. Gustong baliin ang batas minsan na kinabibwisit ng mga Hapon. Kaya sana, itong guidelines na binibigay ko sa inyo, sana pagpunta niyo dito sa Japan, o hindi kasi, di ba, sigurado ako, dami yun na nakikita mga videos at nagugustuhan niyo yung Japan through your friends na nagpunta sa Japan. Bago kayo pumunta ng Japan, manood po kayo ng mga do's and don'ts dito sa Japan. So you would understand, para hindi naman kayo masira. I mean, tayo mga Pilipino. Kasi isang Pilipino magwala dito, isang Pilipino magkalat ng kanyang kababuyan, damay ang lahat ng Pilipino. Ikaw na Pilipinong pupunta dito ng foreigner, magkalat ka ng kagaguhan mo dito, uuwi ka ng Pilipinas. Maiiwan dito yung mga Pilipino na nagtatrabaho dito, mga Pilipinong residente na dito, sila ang sinisira mo. Huwag kang ganon kasi kupal ka pag ganon ka. Diba? Pagka ganyan ang ugali mo, masisira ang mga Pilipino dahil lang sa isang gagong Pilipino. Kaya kung ikaw ay foreigner na Pilipino at pupunta dito, pag-aralan mo, ano ba talaga ang tamang pamamaraan dito sa Japan. Huwag kang maging ignorante at mukha kang tanga. Kasi kawawa naman po yung ibang mga Pilipinong madadamay sa iyo. So, yun lamang po. Maraming salamat. Magkita-kita uli tayo sa susunod na ating vlog. Mabuhay po kayo. Ako po si Banat Bay. Kung bangwa, gambante. Gambante. Salamat po.